niya at tinanong, ganun ba? Kung ganoon, hindi ko maaamoy ang tracking scent sa alinman sa iyong mga tauhan. Si Ayel ay nagsabi ng may takot, hindi mo gagawin. Hindi ako isang especially iya, pero aaminin ko na may personal akong alitan laban sa Bakili clan. Tumingin si Sohan sa kanya at nagtanong, ganoon ba? Yumuko si Ial at nagsabi ng malakas, oo. Sabi ni Sohan, hindi, tumingin ka sa aking mga mata at sumagot. Si Aigal ay tumingin sa kanya ng may takot at nagsabi, totoo. Nagkatitigan sila, pinagmasdan ni Sohan ang kanyang mga mata ng mabuti at tinanong, anong klaseng alitan ang mayroon ka laban sa Bakili clan? Sumagot si Aiel, ito ay dahil sa isang babae. Nagtanong si Sohan, isang babae? Sumagot si Aiel, oo, ang Fist King ay isang napakalibog na tao. Sinabi ni Sohan, sige, bibigyan kita ng pagkakataon para mag-higanti. Nagtanong si Aigal ng may pagtataka. Lumapit si Sohan sa kanya at sinabi, ipapasan ko sa iyo ang paghihiganti para kay Ju Jawi at sa babaeng yun. Nakinig si Aigal ng may takot at pangamba. Hinawakan ni Sohan si Aiel sa leeg at sinabi, atakihin mo ang Bakili clan. Nasa iyo at sa Guangyu Unorthodox faction ang desisyon. Sinabi ni Aiel, alliance leader. Ipinasok ni Sohan ang isang tableta sa bibig ni Aigal at tinakpan ito ng kanyang kamay. Tumingin si Sohan sa kanyang mga mata at galit na nagsabi, may bago akong natutunan sa buhay dahil sa iyo. Tinrato kita ng mabuti at ginantihan mo ako ng traidor. Lunukin mo yan. Ang tableta ay bumaba mula sa bibig patungo sa lalamunan ni Aigal. Itinaas ni Sohan ang kanyang kamay at malakas na sinampal si Aigal. Bumagsak si Aigal at nagkaroon ng marka sa kanyang pisngi, may dugo na damaloy sa sahig. Tiningnan siya ni Sohan at sinabi, magpapadala ako ng kaunting puwersa bilang tulong, pero ako mismo ang pupunta roon. Dumadaloy ang dugo mula sa ilong at bibig ni Aigal habang sinabi ni Sohan, maghahanda tayo sa lalong madaling panahon. Paghandaan mo ito, nang inig si Aiel sa takot at sumagot, oo, alliance leader. Lumakad palayo si Sohan. Sa isang bahagi, habang naglalakad si Sohan, may isang lalaki na nakatayo kasama ang 3 babae at 2 lalaki na kamakaway sa kanya. Ang mga babae ay nakasuot ng puting damit, ang 2 lalaki ay nakasuot ng berdeng damit, at ang lalaki na kamakaway ay nakasuot ng kayumangging damit. Lumapit si Sohan sa kanila at tinanong, magandang gabi, Alliance Leader Chu Dam, Wu Yuran, J. Alan, Jails General Strategist. Kumusta na kayo? Ngumiti sila at sabay na nagsabi, oo, Alliance Leader. Isang babae ang tumingin sa kanya ng galit at nagtanong, paano naman ako? Tumingin si Sohan sa kanya at sinabing walang galang, oh, hi. Tinanong ulit siya ng babae ng may galit, hindi mo ba man lang pwedeng ipakita na masaya kang makita ko? Sagot ni Sohan ng walang pakialam, oo, masayang-masaya akong makita ka. Masaya ka na ba? Iwinasiwas ng babae ang kanyang kamay at sinabing galit, oo, kung ano-ano na lang. Sinabi ni Chu, maupo ka. Nakaupo sila sa isang inn, at sinabi ni Sohan, damn Wool. Ngumiti si Wool at tinanong, Kuya Sohan, buhay pa ba si Kwol? Tinanong niya ng masaya, talaga. Sumagot si Sohan, oo, nasa Mount HCT siya. Nagtanong siya ng may pagkagulat, ganoon ba? Tumingin sa kanya si Sohan at sumagot ng may ngiti, oo, pero hindi alam ni Kwol ang mga detalye ng nangyari sa Chenyang. Hindi ko na siya kinausap ng husto dahil mukhang nasa isang mahalagang punto siya sa kanyang martial arts na karera. Hindi ko rin sinabi sa kanya kung sino ang tinanggap mo bilang disipulo. Sumagot siya ng may ngiti, naiintindihan ko, tamang desisyon yun. Nagtinginan silang dalawa at nagngitian. Tumingin si Sohan kay Jal at sinabi, Jal Hyen, J. Golan. Sila ay parehong sumagot, yes. Nagtanong si Sohan sa kanila, alam niyo ba napatay na ang inyong patriarka? Tumugon sila ng may pag-aalala, oo, alam namin. Tiningnan sila ni Sohan at sinabi, baka hindi alam ng iba kung bakit ko pinatay si Jay Galpo, pero sigurado akong alam na alam niyo yun, Jay Golan. Naging ganito ang sitwasyon dahil dumating kayo sa akin. Sumagot si Jay Gal, oo. Tumingin si Sohan sa kanila at sinabi, nanghihina na ang Jay Gal clan. Sigurado akong ang mga hindi tuwirang inapo ng mga clan ay ganoon din kalala. Kaya't kayo ang magbabalik ng Jaygal clan, tutulungan ko kayo. Tumingin sila sa kanya na may pagtataka. Tumingin si Jal kay Sohan at nagtanong, seryoso ka ba? Sumagot si Sohan, oo. At kapag natapos nyo na yun, lumikha kayo ng isa pang Jaygal.
Tanong ni Jal nang may takot, at kapag ginawa namin, tumingin si Sohan sa kanya at sumagot na may ngiti, pupunta kung patayin ka. Tumingin sila sa kanya na nagulat. Tumingin si Sohan sa kanila at sinabi, ipapadala ko kayo doon kung handa kayong isagawa ang muling pagtatayo. Kung hindi, manatili kayo rito at pigilan ang demonic cult. Nagtinginan silang lahat sa kanya na may pagtataka. Sa isip nila, bakit bigla niyang binanggit ang demonic cult? Sinabi ni Sohan, pinatay ko ang pangatlo at pangalawang anak ng White Heaven demonic cult dito. Hindi nakakagulat kung sakaling umatake sila sa atin anumang oras. Nagtataka ang mga Jaegal sa kanya. Si Sohan at si Sok ay naglalakad sa tabi ng ilog, at sinabi ni Sohan, Sok. Tumingin si Sok sa kanya at nagtanong, oo. Tumingin si Sohan sa kanya at nagtanong, ano ang problema sa tingin mo kay Yuyuran? Nagulat si Sok at sumagot, pasensya na, anong ibig mong sabihin? Tinutok ni Sohan ang kanyang mata sa kanya nang may galit. Nag-isip si Sok tungkol sa mga sandali niya kasama siya at sinabi, parang ang pag-aalaga sa kanya ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na parang nakababatang kapatid ko siya. Alam mo, marahil ay nagkaroon lang ako ng pagmamahal sa kanya. Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi, Sok, hindi ako mananatiling nakatayo at nanunood habang pinapagsamantalahan mo ang iba't ibang babae. Siyempre, hindi ako makikialam kung nagugustuhan ninyo ni Yuran ang isa't isa, pero kung ikaw ay isang lalaking may pananagutan sa isang babae, ibang usapan na yan. Sumagot si Sok, Alliance Leader, masyado kang nag-iisip ng maaga. Hindi ko pa nga alam kung gusto ba niya ako, pero naiintindihan ko ang sinasabi mo. Bukod dito, hindi pa niya alam na gusto ko siya. Nagtanong si Sohan, talaga bang iniisip mong hindi niya alam? Nagulat si Sok at nagtanong, sa tingin mo, alam niya? Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi na may ngiti, kailangan niyang maging tanga para hindi malaman kung paano mo siya tinitigan sa buong paglalakbay na ito. Nahiya si Sok at masayang tumingin sa kanya, kung tatanggapin niya ako, aalagaan ko siya sa natitirang bahagi ng buhay ko. Kasal, ilang anak, tumingin si Sohan sa kanya na may ngiti, ngunit biglang tumingin si Sok kay Sohan at nagtanong ng galit, pero hindi ito ang dapat nating pag-usapan, di ba? Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi na may ngiti, sige, ang ibig kong sabihin ay ang pagbuo ng Mystic Lunar Alliance. Tumingin si Sok sa kanya at sinabi, narinig ko na yun. Sumagot si Sohan, well, parang sa Miriam Alliance. Tumingin si Sok sa kanya at sinabi, oo, pero parang ginagaw mo itong mas komplikado. Sabi mo kasing dali lang ng pagtatayo ng isang restaurant o kung anuman, tumawa si Sohan sa sinabi niya. Tumigil siya sa paglalakad at sinabi, gayunpaman, nag-aalala ako sa iyo. Nagtanong si Sok na naguguluhan, sa akin. Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi, marami na akong nakuha na mga katulong kamakailan. Ngayon, hindi na lang ang Chenyang Unorthodox faction, kundi pati ang Chang'an, Hansen, Gansu, Sichuan, at marami pang ibang bihasang martial artist. Kahit gusto kong ilagay ka sa mas mataas na posisyon, nag-aalala ko kung kaya mo ang mga martial artist na ito sa antas ng iyong kakayahan. Tumingin si Sok sa kanya na naguguluhan. Sinabi ni Sohan, magkakaroon ka ng hirap laban kahit kay Lim Huang. May mga mas malalakas na tao kaysa sa kanya. Nagtanong si Sok, talaga, at tumingin siya sa sahig ng nahihiya. Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi na may ngiti, Sok, bata ka pa. Maaari kang maging mas malakas. Nakinig si Sok sa kanya na nagulat at sinabi, tinawag mo ako rito para inspirasyonin. Naiintindihan ko, susubukan kong gawin ang aking makakaya. Tumingin si Sohan sa kanya at sinabi na may ngiti, kailangan mong magtrabaho ng mabuti. Ipinagsama ni Sok ang kanyang mga kamay at sinabi, tama. Sinabi ni Sohan, sa puntong yun, kung hindi ka maghihirap, baka ipadala kita sa High Peak Mountain. Tumingin si Sok sa kanya na nagtatanong at nagtanong, High Peak Mountain. Sinabi ni Sohan, talagang mahirap na lugar ang mapuntahan. Sa isang maaraw na araw sa silid, si Sohan ay nakatayo sa harap ng Demon Immortal at Venom Demon, isang immortal na manggagamot. Nakasalampak sila sa mga upuan. Nagtanong ang Venom Demon, gusto mo bang pumunta upang makita ang Fist King? Tumugon si Sohan, oo. Tiningnan siya ng Venom Demon at sinabi, ang patriarka ng Bak Ili Clan ay hindi madaling kausapin. Tumugon si Sohan, sigurado akong kaya ko. Tumayo ang Venom Demon mula sa kanyang upuan at nagsalita ng galit, seryoso ka ba dito? Ang Fist King ay kalaban ng patriarka ng Tang Clan para sa posisyon bilang pinakamalakas na martial artist sa Sichuan, pero parang naglalakad ka lang papuntang picnic.
Tumingin si Sohan sa kanya na may kasiyahan at ngumiti. Tumingin ang immortal physician sa kanya at nagtanong, mayroon bang naiiwan akong impormasyon? Tumugon si Sohan, may balak akong dalhin ang aking mga bagong katulong sa akin. Tumingin silang dalawa sa kanya at nagtanong ang Venom Demon, gusto mong subukan sila? Tumugon si Sohan, oo, hindi ko alam kung gaano sila katapat. Kailangan kong tiyakin yun at kailangan kong ipakita sa kanila na maaasahan ako. Ang usapan tungkol sa Bakili clan ay pangalawa lamang, kahit nakakailanganin kong labanan ang Fist King kung makikita ko siya. Nauunawaan nila ang kanyang sitwasyon at nagtinginan at sabay-sabay na sinabi, kung kailangan mo, sasama kami sa iyo. Tumugon si Sohan, hindi, gusto niyong manatili dito. Kailangan niyong magpahinga. Kailangan pa rin nating alamin kung ano ang balak ng demonic cult. Pakitignan ng aking mga katulong kung may mangyaring masama. Tumingin ang Venom Demon sa kanya at sinabi, sige, dalhin mo ang Dual Crescent Blade at ang puting pamaypay mamaya. Sisiguraduhin kung nasa tamang kondisyon ang mga ito bago ka umalis. Tumugon si Sohan, sige. Tinanong ng immortal physician, kamusta ang pakiramdam ng katawan mo? Tumugon si Sohan, bumibigat pa rin. Sumagot ang immortal physician na mingiti, ganoon ba? Kaya't dumaan ka sa aking silid. Gagawa ako ng magandang himalang gamot. Nag-fold si Sohan ng kanyang mga kamay at sinabi na may ngiti, salamat, makikita kita mamaya. Lumabas si Sohan mula sa silid at isinara ang pinto. Tumingin ang immortal physician at Venom Demon sa nakasarang pinto at ngumiti ng masaya. Masayang sinabi ng Venom Demon, ang ating disipulo ay lumaki na at handa ng labanan ng Fist King. Hindi ko alam kung siya ay tumanda o kung siya ay nagiging tanga. Sumagot ang immortal physician na may ngiti, alam ko, pero sigurado akong magiging maayos siya. Palagi naman siyang mahusay sa gabi. Si Sohan ay naglalakad sa pagitan ng mga puno kasama ang kanyang mga katulong. Tumigil si Sohan sa paglalakad, humarap, at tumingin sa kanyang mga katulong. Sinabi niya, mag-camp tayo dito ngayong gabi. Tumugon si Jinong, opo, Ginoo. Nag-set up sila ng kampo at naglagay ng ilang piraso ng kahoy para sa ilaw. Si Sohan ay nakaupo malapit sa apoy at si Haro ay nakatayo malapit sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga leader ay nakaupo rin sa paligid ng apoy sa isang bilog. Sinabi ni Sohan, Haro. Yumuko si Haro at sumagot, opo, leader. Sinabi ni Sohan, masyadong tahimik. Tumingin si Haro sa kanya at nagtanong, maaari ba akong magsalita ng nakakaaliw? Ngumiti si Sohan at nagsabi, sige, pahintulutan kita. Tumayo si Haro ng tuwid at sinabi, salamat, leader ng alyansa. Tiningnan ni Haro ang apoy at lahat ay nakatingin sa kanya ng may pagkaka-curiosity. Sinabi ni Haro, nakakatuwang tingnan ang mga ekspresyon ng inyong mga mukha ngayon. Nagsimula ng tumawa ang lahat. Ngumiti si Sohan at nagsabi, magpatuloy ka. Sinabi ni Haro, opo, leader ng alyansa. Tingnan mo ang mukha ni faction leader Mac Igel. Mukha siyang nagdurusa. Iyan ay dahil ang Guangyo at unorthodox faction lang ang nandito sa misyon na ito. Malamang gusto niyang patayin ka, leader ng alyansa. Tumingin si Igel sa kanya ng galit at naisip, sino bang baliw na ulo ito? Tumingin si Haro sa Dark Prince at sinabi, at ang Dark Prince Tan Chino ay labis na galit ngayon. Nagtanong si Sohan, bakit? Sumagot si Haro, naniniwala siyang wala siyang kahinaan at hindi kailanman dapat sumunod sa sinuman kundi sa kanyang sarili. Pero nandito siya ngayon, kailangang sumunod sa iyo sa misyon patungkol sa Bakili clan. Mukhang iniisip ni faction leader Tan Chino kung posible bang patayin ka kung magtutulungan sila ni Sa Jinang, Jianggu Namchu, at T. Samyang. Pero ang problema ay ayaw makipagtulungan ni faction leader Mac. Patuloy ni Haro, kaya't nangangahulugan ito na ang iba pang leader ay hindi makikipagtulungan sa kanya. Hindi pa nagpakita ng kanilang mga tunay na saloobin ang mga leader ng faction na T. Samyang at Sa Jinpang, at mukhang nasa panig ka ni faction leader Namcho, leader ng alyansa. Sinusubukan ng faction leaders na Song Jianggu at Chun Mujiang na manatiling hindi mapansin. Loyal sila sa iyo o iniisip nilang isang trick ito, kaya't hindi sila gagawa ng anumang bagay. Iyon ang dahilan kung bakit nakipag-usap si faction leader Tan Chino kay faction leader Mac Igel sa daan dito. Sinasabi sa kanya na ang Fist King ay mas malakas. Sa palagay ko, hindi alam ni faction leader Tan na si faction leader Mac Igel ay hindi makakagawa ng anumang bagay na padalos-dalos dahil sa laso na ibinibigay mo sa kanya. Nagulat si faction leader Tan Chino at si Mac Igel. Sinabi ni Haro, sa madaling salita,
Ang lahat ay abala sa kanilang mga sariling pag-iisip at mga alalahanin, at iyon ang dahilan kung bakit labis ang katahimikan sa paglalakbay na ito. Tumingin si Tan Chino sa kanya at nagsalita ng galit, napakaaring mo para sa isang tao sa iyong posisyon. Si Mac Igel ay nagsabi, sinabi mo bang ang pangalan mo ay Leharo? Ikaw ay nababaliw. Nagsimula si Sohan na tumawa ng malakas. Tumingin si Leharo sa kanya habang si Tan Chino at Mac Igel ay tumingin sa kanya ng may kalituhan. Tinanong ni Leharo si Sohan, leader ng alyansa, maganda ba ang nangyari? Ngumiti si Sohan at sumagot, oo, maganda. Yumuko si Leharo at nagsabi, salamat. Tinanong ni Tenino si Sohan, naniniwala ka ba sa kanya, leader ng alyansa? Tumingin si Sohan sa kanya at sumagot, sino ang nakakaalam? Tumingin si Tenino sa kanya at sinabi, hindi ko maiiwasan kung naniniwala ka, pero nais kong magtanong, bakit mo kami dinadala sa isang labanan na hindi favorable sa amin kasama ang kombinasyong ito ng mga tao? Tumingin si Sohan sa kanya at nagtanong, nababahala ka ba, faction leader Tan Chino? Tumingin si Chino sa kanya at nagalit. Naisip niya, dati ay mas may respeto siya sa akin, pero ngayon ay tila tinatapakan na lang niya ako. Mahigpit na hinawakan ni Chino ang kanyang espada at nagtanong, sa palagay mo ba, dinadala mo kami sa aming mga libingan? Huminga ng malalim si Sohan at ngumiti. Tinanong niya sila, sang-ayon ba kayo sa kanya? Mananatili silang tahimik at tumingin sa kanya. Sinabi ni Sohan, bibigay ako sa inyo ng pagpipilian, kung nababahala kayo, patayin niyo ako dito at ngayon, o makipagkita sa Fist King bilang aking subordinate. Nasa inyo ang pagpipilian. Tumingin silang lahat sa kanya na nagulat. Ngumiti si Sohan at sinabi, walang mga trick, si Leharo at ako lang ang narito. Pero wala kayong ginawa sa paglalakbay na ito upang makarating dito. Ang inyong mga ego ay hindi magpapahintulot sa inyo na aminin na nasa ilalim kayo ko at nasumumpa ng katapatan, pero masyado kayong natatakot upang gumawa ng kahit ano. Ganun ba? Mananatili silang tahimik. Tumayo si Sohan at sinabi, nakakatawa, kailangan kong labanan ng Fist King kasama ang mga ito. Tumingin silang lahat sa kanya na may galit. Tinanong ni Sohan, bakit wala kayong sinasabi? May mga reklamo ba? Tumayo kayo o sama-samang tumayo kung masyado kayong natatakot. Tumingin si Tenino sa kanya at nagsabi, leader ng alyansa, pakisabi sa amin kung bakit mo kami ginagamitan ng ganito. Tumingin si Sohan sa kanya at nagtanong, Tenino, sa tingin mo ba'y ang galing-galing niyo? Sumagot siya, sa palagay ko, medyo nahuhuli lang kami sa Back Ili clan, yan ang iniisip ko. Ngumiti si Sohan at sinabi, medyo nahuhuli lang? Mula kailan nag-alala ang unorthodox faction sa dami ng puwersa? Kayo ba'y naging mga leader na lamang na lumalaban sa mga laban na favorable? Tumingin silang lahat sa kanya. Sinabi ni Sohan, malakas ang Fist King, sapat na siyang patayin kayong lahat mag-isa. Subalit sa kabilang banda, kung wala ang Fist King, kaya kung pabagsakin ang Back Ili clan mag-isa. Tumingin silang lahat sa kanya na nagulat. Sinabi ni Sohan, ganito ang laban na papasok tayo. Tumingin si Sohan sa kanila at sinabi, ang mga natatakot ay pwedeng umalis. Lahat sila ay tumingin sa kanya na nagulat. Isang grupo ng mga lalaki ang lumapit at malakas na nagsabi, mananatili kami sa iyo, leader ng alyansa. Tumingin si Sohan sa kanila. Umupo sila sa kanilang mga tuhod at sinabi ng leader, ang Sharon Unorthodox faction ay nasa unahan ng laban na ito para sa paghihiganti. Si Tan Chino at Mac Igel ay tumingin sa kanila at naisip, sila ba ang pinangunahan ni Zhu Jiaoyi? Tumingin si Sohan sa kanila at ngumiti, sige, ako ang magiging commander ninyo. Sabay-sabay nilang sinabi, salamat, leader ng alyansa, gagawin namin ang aming makakaya. Sinabi ng leader, pakisabi sa Guangyu at unorthodox faction na umalis, ayaw naming makipaglaban sa mga taong ito. Tumingin silang lahat sa kanya nang may galit. Ngumiti si Sohan at sinabi, magandang punto. Tumingin si Sohan sa kanila at sinabi, ang mga nanginginig sa takot sa laban ay hindi maaaring tawaging bahagi ng unorthodox faction. Tanging ang mga unorthodox lamang ang maaaring manatili rito. Tumingin si Tan Chino, T. Samyang, S. Django, at Nam Chu sa kanya. Tumayo sila at nag-isip, akala niya ay pantay siya sa Fist King. Makikita natin kung gaano siya kagaling laban sa kanya. Sinabi ni Tan Chino, mananatili kami. Tumingin si Sohan sa kanila at nagsabi, haharapin ko ang Fist King, kaya wala kayong dapat ikatakot kundi ako. Makikita ninyo na tama ako kapag nakarating tayo sa Back Ili clan. Tumingin sila sa kanya na nagulat.
Sa kalye, nakabukas ang mga tindahan at abala ang mga tao sa kanilang pamimili. Si Sohan ay naglalakad at lahat ay tumingin sa kanya na naguguluhan. Suot niya ang uniforme ng kanyang faction at ang kanyang mga espada ay nasa kanyang likuran. Naglakad siya patungo sa pintuan kung saan may dalawang gwardya na nakatayo. Huminto si Sohan sa harap nila. Tumingin ang mga ito sa kanya na nagtatanong. Tinanong ni Sohan, ito ba ang Baek Ili clan? Tumingin sila sa kanya na naguguluhan. Sabi ng isang gwardya, hindi mo ba kilala ang Baek Ili clan? Hindi ka ba taga rito?